Welcome back mga ka-NG! Sa dami ng negosyo ideas na naiisip mo, sigurado ang unang tanong nyo lagi ay, pwede kaya? Basta punuin ng sipag and dedication sa negosyong sinimulan at syempre sa tulong ng mga kapartner natin sa Global Dominion, sigurado ang pag-angat. At para bigyan tayo ng mga true-to-life stories ng pag-angat, kasama natin ngayon ang ating mga kapartner sa hashtag Pwede Pala. Mga kapartner, kumusta kayo dyan? Mabuting-mabuti po, Miss A. And good morning, syempre. At good morning din sa ating mga kapartners at sa ating mga ka-NG. Nako, eto, balita ko. Ang hashtag Pwede Pala story natin today ay hindi lang basta-basta ordinary story, kundi success story ng isang visionary boss. At hindi lang basta boss, ayan. Dahil ang vision niya ay laging for a cause. Number 1 sa kanya ang pagtulong sa mga MSMEs at pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa batang lumaki sa Fishport area, nag-aral, sumubok, at ngayon, isa sa dahilan kung bakit tayo ay isa sa mga leading and fastest growing financing company dito sa Pilipinas. Tama kayo dyan mga kapartner at eto nga, nakakwentuhan ni Huge ang ating CEO na si Sir Robert Jordan Jr., ang ating si Sir Bob, tungkol sa kung paano niya sinimulan ang Global Dominion. At ang kwentong yan ay talaga namang swak na swak sa hashtag Pwede Pala. Panoorin natin to. Good morning mga ka-NG! Excited na akong i-feature ang hashtag Pwede Pala story ng ating CEO na si Mr. Robert Jordan Jr. Sir Bob, ikaw ang CEO ng Global Dominion Financing, no? Gusto ko lang malaman na kung yung bata ka ba, pangarap mo ba talaga ito? Lumaki ako mahirap na yung pamilya namin, no? Mahirap yung buhay namin, no? Kasi palipat-lipat ako. And sabi ko, sana paglaki ko, hindi na ganito yung paghihirap namin. Tapos, nasa isip ko talaga nararamdaman ko, even though bata pa ako, na sa pagnenegosyo, doon talaga unlad yung buhay ko. Naisip ko lang na siguro yung buhay ko mas makakatulong at may magagawa akong mas mabuti kung may negosyo na maging successful sa negosyo. Ano naman sir yung mga, sa tingin mo, yung mga values or katangian mo na naging susi dun sa pagtagumpay mo sa negosyo? I think it's yung disiplina, no? Kailangan honest ka, yung integridad mo, itong mga values na to, yun ang importante na carry ko paglaki ko, no? Lakasan ng loob lang talaga, no? Ang ano dito is, sabi ko may idea ko na business. Ito yung present ko sa mga investors. And napakapalad naman na may mga investors na naniwala sa akin at nagbigay sila ng kapital para makapag-umpisa yung business, no? Sino-sino naman sir yung matuturing mo na kapartner mo dun sa pag-angat mo? It's really the officers and employees. Yan talaga ang magdadala sa iyo, no? Kasi pag matibay ang organisasyon mo, matibay ang mga officers mo, talagang malayo ang mararating mo. Yung mga magagaling na officer at saka mga employees, hindi yan sasama sa iyo, no? Pag hindi sila naniniwala Sa vision. sa vision. And yun ang susi eh. Kailangan magagaling yung sumama sa iyo para maging successful ka. And the reason why we are successful dito sa Global Dominion is magagaling yung mga tao natin. Ano yung mga kaganapan sa buhay ng pagnenegosyo mo na hindi mo inaasahan dati na hashtag Pwede Pala? That's why Global Dominion yung pangalan niya eh. Globally, dapat lumaki na tayo. Lumaki tayo. And talagang in the next few years, yun naman ang mission natin, no, sa Global Dominion, na palakihin natin siya, na mag-expand tayo, hindi lang dito sa Pilipinas, pero abroad, no? Yeah. Kasi ang reason dyan is kailangan marami tayong matulungan na maliliit na negosyo. Kasi lalo na dito sa atin sa Pilipinas, yung mga maliliit na negosyo na natutulungan natin, nakakapag-hire sila ng maraming tao.
At kapag maraming may trabaho, mas konti ang mga mahihirap. No? Ano yung mensahe mo naman dun sa mga magnenegosyo pa lang or yung papalakihin nila yung negosyo nila? And ang ano ko sa mga first time businesses, no, or negosyante, talagang dapat pag-aralan mo. You do your homework, no? Kasi ang problema talaga ng pag-start ng business, wala yung cash, wala kang pera, yung funds mo. And one way na ma-address natin yan is pwede kang umutang sa global domain. Ayun, hashtag pwede pala. Ngayon, paano ka pwedeng umutang? Gawin mo yung business plan mo, tapos isangla mo yung asset mo, no? Yung pwede yung kotse mo, yung property mo. Yung ORCR or yung titulo. Titulo para magkaroon ka ng cash na pang-umpisa ng business mo. Ngayon, kung nagtatrabaho ka pa, huwag mo muna i-give up yung trabaho mo, no? Huwag mo i-give up yung income mo na yun. Pwede mo naman gawin yung negosyo mo kahit na nagtatrabaho ka. So, ngayon, yung cash flow mo, napaka-importante niyan. Kailangan pag-aralan mo yan. Kailangan may backup ka. No? Kung may pera ka na ngayon, pwede mong gamitin mo yon. Tapos backup mo, credit line sa Global Dominion. Yun ang gusto natin sa Global Dominion eh. Gusto natin makatulong sa mga negosyante. Para umunlad ang business nila at umunlad yung bayan natin. Sige, maraming salamat, Sir Bob, sa napaka-inspiring na kwentuhan. Kaya sana yung mga nanonood natin sa bahay, marami kayong natutunan. Dahil dyan, back to studio. Not just a boss, but truly an inspiration talaga. Yes, partners. Kaya no wonder, after almost 2 decades, nandito pa rin ang Global Dominion. At ito yung kwento na pwede pala talaga ang pag-angat. Kaya naman, para sa ating mga ka-NG at mga ka-partners, tumutok lang sa Negosyo Goals for more inspiring stories mula sa Global Dominion kung saan #pwede pala.